the next day. Yan, so touchdown tayo dito sa Lebaceres after 8 hours na parang roller coaster ride sa ordinary bus from Tacloban. Napakahirap nung biyahe na yun, napakatagal. So yan, sasakay tayo ng bangka hanggang Biri Island. So 140 to 150 pesos per head yung pamasahe. Yan, galing Lebaceres, inaabot rin ng isang oras bago makarating dito sa Port Santo Niño, dito sa Biri Island. Good day! First destination dito sa Biri Island, itong Bridge. And ayon kay Alvin, yung guide, tinawag na Bell at Bridge ito dahil dun sa dulo, dun sa may rock formation, may tumutunog daw na bell during noon, nung panahon ng mga agyera o war. So pag may paparating daw na kalaban, pinapatunog daw yung bell. Sayang hindi tayo makapagpalipad ng drone dahil hindi ko na-update yung software update ng remote. Kaya tsaga lang muna tayo sa cellphone video. Basta pinangalanan na lang. Ibig sabihin na ano. Oo. Trip niya. Yung may rock formation doon. Meron. Isa lang siya. Nasa tuktok na siya. Pinaka-highest point nandito. Ang pangalawa sa highest point. Kasi nandito yung pinaka-highest point. Ng isla? Okay. Okay. Pangalawa siya. Kasi tanaw mo doon yung mga isla pa lang. Di ba nung pandemic, more on cellphone talaga? Oo, walang magawa ang tao. Ganun na ganun kasi kami na eh. Kumbaga, kung ano yung pwedeng pasyalan dahil wala kang magawa sa bahay eh. Pandemic. Kaya yung ginawa namin, lahat ng bundok dito, inakit namin gamit yung sabi namin. Belat. Ito yung belat. Ito yung belat. Ito yung belat.
amazing view dito sa Belat Rock Formations. Galing kami sa taas kanina at ito naman yung napakagandang view ng ilalim ng Belat Rock Formation. Mamaya pupunta tayo dun sa Karanasan. Ay, binili niya sa ano? Singapore ata kaysa ano siya? Nasa trabaho niya ay mechanical engineer. Oh, nice. Nadulas mo? Eh yung nadulas niya, yung gano'n, isubsugan, yung gimbal pa yung Tumarma. Basag yung counter. Hindi na siya Makaikot yung gimbal. So sabi ni Alvin, kunti ingat tayo dito dahil madulas yung mga bato papunta sa ano ulit yan, Vin? Karanasan. Tagal pa naman yan mag-recover. A few moments later. Bili tayo ng ref magnet kung mayroon. Natatapos lang namin i-explore ang Belat tsaka Karanasan Rock Formation. Yung pa-exit is balik lang tayo dito sa may Belat Bridge. Ayan yung napakagandang footbridge na napapaligiran ng Bakawan. So talagang sayang na hindi ako makapag-drone shot dito dahil yun nga, may problema yung remote. So parang sinasabi na kailangan bumalik dito. So hopefully makabalik ulit dito sa Biri Island. 2 hours later. And so next rock formations natin, we have Magasang and Magsakay. Tapos meron tayong parang footbridge ulit, then may kubo dun sa dulo. Okay ka? Ang ganda rin sa malapitan eh. And so 5 minutes lang galing dun sa may footbridge. 5 minutes lang na lakad at yung malapitan na look ng parang ilalim ng Magasang Rock Formation.
So ang meaning pala ng term nila na magasang ay maraming corals. So kumbaga parang yung ibang parts daw ng Magasang Rock Formation ay parang appearance nila ay mga corals. Yan, akit naman tayo ngayon sa itaas ng Magasang. And ito yung stairway natin. Parang sinadya lang na hagdan din. Yan, so paakyat tayo ngayon sa itaas ng or tuktok ng Magasang Rock Formation. Talagang kakaiba yung rock formation dito na parang may design yung hagdan doon. Ay, dyan siya oh. Ayun. Nagawa mo dyan. And habang nandito kami sa taas ng Magasang, may biglang lumapit na kalapate. Yan, hawak ngayon ni Bin. Yan, so mukhang may sakit, mukhang nagpaparescue. So kukunin daw niya para alagaan. And habang pabalik kami dun sa may jump off point, parang ang bilis yung pagtaas ng tubig. So pabalik na tayo sa high tide. So far so good. Day 1 dito sa Biri Island, Northern Samar. So possible daw na itong kalapati na nakuha namin sa Magasang ay gutom na gutom at naligaw. So nga, mukhang gutom na gutom, walang kain. Ano ba pangalan natin dyan? Hindi ko alam po. Kailangan pa rin ito paano eh. Malaman kung babae o lalaki. Sabagay. So yun, mukhang gutom na gutom talaga yung kalapati na nakuha namin sa taas ng Magasang. Ayan, so palubog na yung araw. Pabalik na ako sa homestay. Ayan, pupunta sana kami dun sa Busay, yung highest point dito para sa sunset viewing. Kaso nagkaroon ng wildfire. So hindi kami makatawid. Ayan, so kitang kita yung apoy mula dito. Then supposedly nga dito maganda siya for sunset viewing. Siguro bawi na lang next time pag nakabalik dito sa Biri Island. The next day. Gumagano talaga nag-a-up talaga malalaban sa'yo. Takot din sa tao yan. Labas namin nila. Oo. Nakatambay ko dito. Yan ang mga kanya. 4 na piraso. Kuhan siya. 3 kilos. 3
3.5. Okay na Kuha yun. nila daw dyan sa mga man. 9 times? Ay, pareho lang nga yung sinasabi ni Alvin kahapon. Oo, yun. Okay. Marami na yung kakilala siya na guide. Alam mo parang okay na bumalik sa isang lugar ng mga, let's say, 2 to 3 times. Pero yung 9 times parang nagustuhan niya yung lugar, nagustuhan niya dito. Yung una yung punta dito, 2013. Tapos that time kasi wala pang guide. Parang Wala di... pang local guide. Kasi tinatanong lang namin nun kung magpapasama o hindi. Pag sabi na, sige samahan mo ako. Ito lang. Okay lang. Dami sa bodyguard eh. Politiko. Ganito pala yung view dito. Ano ulit yung pangalan nito? Makadlaw. Makadlaw. Yan, almost 6:30 AM na. So sa paghihintay namin, wala pa rin. Hindi pa rin nag-clear. So medyo fail yung sunrise viewing natin dito sa Makadlaw. Pero again, iba pa rin yung vibes, iba yung dating ng view dito sa mga Piri Rock Formations. So highly recommended kung gusto yung mag-relax sa mga ganitong type of view. So pabalik na kami ngayon sa stay and i-exit na dito sa Piri Island. Nakababa sila mga nasa past 4:30 na. So sabi ko, Tagal din ah. alanganin na kayo niyan. Baka wala na kayong maabutan doon na boat. So papa doon kasi naman tulog sa alis. Parang galing lang din Tacloban. Yun. Tapos sa Tacloban may night trip ka. 1 hour later. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.